Alright mga kabanat, good evening. So ngayon lang tayo magla-live dito sa video. Ngayon ang matinding issue ngayon ay itong banatan nila ni President Duterte at Senador Manny Pacquiao, kung saan sinabi ni Senador Manny Pacquiao na 3 times yung korupsyon sa panahon ni President Duterte. So ngayon, umalma itong si President Duterte. Parang sinasabi ni President Duterte walang korupsyon sa kanyang panahon, no? Napakalinis. Nakakatawa. Oh, mga kababayan. Kasi pag-isipin mo kasi, ang korupsyon hindi lang sa pamamagitan ng pagkamal ng maraming pera, di ba? Isa na diyan yung tinatawag na kapangyarihan. Ginagamit mo yung kapangyarihan dahil sa pansarili mong kapakanan. Bagamat hindi mo kinukuha yung pera ng taong bayan o pera ng kaban ng bayan, subalit ginagamit mo naman yung kapangyarihan mo para pagbigyan yung mga kaibigan, mga business mo para makapag-create ka ng pera. Oo nga, hindi mo kinuha yung pera ng taong bayan, pero ginamit mo naman yung kapangyarihan mo sa pangsarili, gipitin yung iba para mapagbigyan ng sarili mo. So yan ay corrupt din, di ba? Nakita natin ngayon sa panahon yan, lalo na dyan sa ivermectin na ipinilit nila na parang pinapalabas nilang masama. Oo nga, pinagbigyan nila ito pero hindi opisyal. Nakita nyo? Hindi opisyal. Oo, sinabi, sige, ang ivermectin, hindi bawal yan gamitin. Pero hindi nila ginawang opisyal na yung mga doktor ay pwede na nga mag-prescribe. 'Di ba? Makita ang pagka-diferensya mga kabanat. Talagang ako naniwala na maraming korupsyon talaga diyan. Kasi yung korupsyon hindi naman sa custom, Department of Health, sa FDA, 'di ba? Di naman tayo pinanganak kasi nakikita natin yung balita araw-araw. Nakita natin. Kaso lang ayaw lang tanggapin ni President Duterte kasi kita Doke, baby niya yan eh. Baby niya yan. Yung mga si Cose, mga Dominguez, mga bright, di ba? Is the bright man. Di pa ganun pa siya, di ba? Talagang nakakasawa mga kabayan. Ako, soko na talaga ako sa pagiging dating DDS talaga ako mga kabanat. Talagang ipinagtanggol ko yan si President Duterte. Ngayon, di ko na kaya talaga. Kahit sa social media, talagang inis na ako sa paikot-ikot. Paikot-ikot na pangako na pag tiningnan mo talaga, una kasing taon, grabe, ang galing bumanat, grabe, palakpak tayo, di ba? Kahit minumura niya yung mga kahit alam natin, masamang magmura, pero pag nagmura yan, sige, palakpak, sa akin natin, galing ng presidente na to. Pero saan? Saan yung mga listahan nila, 'di ba? Sa drug anong tawag no? Sa drug list niya. Napakarami. Ginabasa si ganito. So sana may nasampahan ba? Sinong nakulong na mga sinasabi niya na mga involved sa droga? May nakulong? Wala rin. Mga korupsyon, siya din nagsabi na may nakarinig ako ng alisngas-ngas na korupsyon sa anumang ahensya ay talagang sisibakin ko. Si Doke. Nilinis lang si Doke. Nilinis lang talaga. Kasi alam nyo, bakit? Nakapalibot sa grupo ni President Duterte kahit yung sa puro aliado niya. Kaya andali. Talagang wala nadinggoy tayo mga kabanat dito sa nangyari. Ako ayaw ko talagang kahit sino pang niyan, talagang wala. Kaya ngayon, binabanatan ni si Senador Manny Pacquiao. Ako pag tiningnan ko, sang-ayon ako sa sinabi ni Senador Manny Pacquiao na hindi lang talino ang dapat pairalin sa bansa natin. Kasi kung talino ka naman, hindi lang sinasabi ikaw nakapag-graduate, mataas yung pinag-aralan mo, sabihin natin nag-aral ka pa sa Harvard, kaya naging top ka pa sa Harvard. Pero ang tanong kasi, alam nyo, ang totoong leader, hindi naman yan nakukuha kung anong degree ka talaga. Ako talaga Talagang nasa yan likas yan. Yan ay kaloob yan. Maraming matatalino dyan, ang gagaling, pero pag tingnan mo yung ano bang nagawa nila, di ba? Ang tingnan mo yung mga kasamahan ni President Duterte, ang tatalino yan Pero sa pag-handle dito sa sitwasyon natin, nakitaan mo ba sila na sila ay matalino?
Ang tatalino yan, nakapag-graduate na matataas yan, pero tinignan mo, ang sitwasyon, nakapag-isip ba sila ng matino? Nakapag-isip ba sila ng matino na para talaga sa taong bayan? Hindi. Puro pang sarili ang iniisip nila. Halimbawa ko lang, itong pabunan. Ang nainis ko talaga dyan sa ganyang sitwasyon eh. Yung pabunan, nag-apply. Ni-reject. Eh, bakit ni-reject? Hindi daw ano. Eh, ko sana tinulungan. Kung talagang may utak itong ating gobyerno. Sabi nila, hindi naman yung ginagawa nila pang COVID eh. Ay hindi naman gamot yun sa COVID eh. Eh sana tinulungan nyo, at least may potential, mayroon tayo. Wala eh. Yan ang isa nakikita ko na corruption. Ang corruption na tinatawag doon sa aking paningin, bagamat medyo corruption kasi pag sinabi sing corruption, eh talagang likas yung pera talaga kinulimbat. Pero sa akin, nasasabi kong corruption dahil ginamit yung position niya para gipitin yung isang produkto, hindi papasukin para yung gusto niya na produkto ipapasok para makinabang siya sa salapi. Bagamat hindi niya kinuha yung pera ng taong bayan, subalit sa ibang paraan siya kumamkam ng pera. Ginamit niya yung kapangyarihan niya para kumita ng pera. Yan ang punto ko doon. Talagang si Duque, bagamat hindi siya nangulimbat, pero ginagamit yung kapangyarihan niya. Maaring yung, halimbawa, sabihin natin, bilyonaryo si Duque, no? Sabi ni President Duterte, hindi yan magnanakaw si Duque kasi bilyonaryo na yan. O sige, palagay natin, hindi bilyonaryo si Duque, hindi siya talaga magnanakaw sa kabanang bayan. E paano naman yung mga kaibigan niya? Di ba? Paano naman? Kitang-kita natin, tayong saksi na nangyayari ngayon eh. Na talagang talagang sa PhilHealth, FDA, DOH. Kasi pag tinignan talaga, nandyan eh. Nandyan sila. Nandyan yung tinatawag na talaga sa loob, mga buaya. Di ba? Sila nagsabi, kahit sa pag ng produkto, napakatagal. Kapatagal gumalaw. Di ba? Anong tawag doon? Hindi corruption yun? Talaga naman itong si President Duterte, parang pinanganak lang kanina. Tapos binabanatan niya si Senador Manny Pacquiao na dahil, sige, palagay natin si Senador Manny Pacquiao tatakbo ng presidente. Choice niya yan. Huwag niyong manili. Tapos to the risk naman itong si Drilon. Sabi niya, baka absent daw si Manny Pacquiao nung ipinakita ni Duque yung yung ginamit niya. 'Di ba? Bakit? Yung bang ipresenta ni Duque, tama 'yon kaya? 'Di ba? Tama ba kaya 'yon? Billion, trillion, yung halos 10 trillion na yung utang natin. Napakalaki yan. Pero nagamit ba sa tama yung pera? Oo, nakinabang yung ibang taong bayan natin. Pero ngayon, tingnan nyo, yung ospital. Ang ospital, hindi nga nasawata. Iwan ko sinong regulator ng ospital. Sabi ko, king koy ding talagang itong COVID, yung pandemya na ito, ginagamit ng ibang mga doktor na manamantala para kumita, magkamal ng malaking halaga sa pamamagitan ng pangluluko sa mga pasyente nila. Yan ay isang corruption eh. Bagamat talagang ibang paraan na pagkakurap. Di ba? Meron dyan na 24 hours lang ang bill, 160,000 na. Hindi man lang, Dextrose lang ang ginamit. Tapos kinausap lang ng saglit ng doktor ay nagkaroon na ng 30,000 ang professional pay. Professional pay ng doktor, ganyan ka baboy ngayon ang sistema sa ating bansa, mga kabanat. Talagang walang nagawa yung ating gobyerno, FDA, DOH, nakakagigil. Pag tinignan mo, nakakagigil. Walang silang ginagawa sa pandemya. Naghirap yung taong bayan. Pag magpakonsulta ka, napakalaking sinisingil. Na hospital ka nga, ang babayaran mo, halos isangla mo na yung kaluluwa mo para makabayad ka dyan sa hospital na yan. Tapos sila, anong ginawa nila? Diba? Sarap murahin eh. Pero siyempre, alam mo na tayong bawal. Pero makikita mo talaga ng kapabayaan ng gobyerno na ito ay talagang marami talaga. Hindi na kaya isa-isahin eh. Diba? Yung Department of Health at saka FDA talagang napakahina ng utak. Hindi sila naglilingkod sa taong bayan, mga kabanat. Hindi talaga sila naglilingkod sa taong bayan. Naglilingkod sila sa sarili nila. Parang sariling nilang grupo. Doon sila naglilingkod. Hindi yan nagsasarili, no? Na yan ang comment ko dito sa bakbakan. Ako, wala akong paki kung sinong tumakbo dyan.
Basta't ilagay nila sa tama o ilabas nila ang totoo. Hindi yung nagtatakipan kayo, parang sasabihin ni Presidente Duterte, parang pinapalabas niya. Pangalanan mo kung sino yung sino yung ahinsya na may korupsyon. Sinabi ni Pacquiao, itong DOH. O anong sagot ni Presidente Duterte diyan? Tapos ito si Duque, sinagsalita, pinakita niya na daw lahat yung ginastos. Nako, pinagluloko tayo niyan, mga kabanat. Maniwala ka, pinagluloko tayo. Ang daling gumawa ng report. Ang daling gumawa. Sus, di tayo pinanganak. Sanay yung mga yan sa mga magic. 1,000 kagad gawin nila yung peso, pwede, di ba? Magic. Hindi na tayo pinanganak kanina na hindi na tayo pinanganak, hindi natin alam yung kalakalan. Pag mag-magic ka, alam na yan. Magikero. Hindi maniwala. Mga palusot, hindi na tayo maluloko. Kitang-kita natin. Nakakatamad na maging supporter ni Presidente Duterte. Nakikita natin Wala siyang ginawa hanggang kiyaw-kiyaw lang. Bagamat mayroon siyang bel, nandyan ako nakikita. Pero medyo hindi rin ako sang-ayon. Kasi, ang problema ko kasi, ito naman, iwan ko lang kung tama itong pananaw ko, pakikorek ako. Kasi ang punto ko, inutang natin sa ibang bansa, tapos nagpatayo tayo ng tawag na bel, mga kalsada. Pagkatapos naman ng kalsada, ba't nagkaroon ng tolpi? Magbabayad yung bawat sasakyan dumadaan dyan. Para saan yung gobyerno umutang? Gobyerno nagbabayad, tapos sisingilin mo taong bayan, ang katumbas niyan, taong bayan nagbayad dyan. Taong bayan nagpatayo dyan sa kasi inutang Pag sinabi natin inutang natin sa ibang bansa, automatic babayaran yan ng taong bayan. Tayo naman nagbabayad Kahit yung bumibili tayo ng pagkain natin sa grocery, 12% ang binabayad natin doon, napunta sa gobyerno yan. So, nagbabayad tayo. Pero pagkatapos, nagkaroon ng tolpe. Parang king ko yan. Yan ako naiinis. Bagamat pakikorek ako kung ano ba talagang hindi ko maintindihan. Yan sa larangan, hindi ko maintindihan. Yan kasi ang punto ko na nangutang tayo. Gobyerno. Pag sinabi kasing government na magbabayad, automatic, ipapatong yan sa taong bayan. Pero, inutang. Tayo nagbabayaran natin, pero nagkaroon ng tolpe. Tanong, saan napunta yung bayad sa tolpe? Simpleng tanong, parang iwan ko lang. Pero yun ang nasa isip ko, pag sa tingin ko lang. Pero kung mali ako, di paki-comment kung ano bang nasa isip nyo, kung ano ba talagang proseso dyan. Kasi sa akin, isang malaking kalukuhan. Umutang tayo, patayo mo ng bill, kalsada dyan. Tapos, singilin mo naman, magkakaroon ka ng tolpe pagkatapos. Parang, madaling salita, parang gaguhan, di ba? Parang gaguhan. Parang sinabi mo, okay, utangin kita. Pautangin mo ako, utangin ko sa'yo, babayaran kita. Tapos, kakaroon ka ng tolpe. Sisingilin mo rin sa taong bayan. Yung nagbayad sa'yo, babayaran, halimbawa, babayaran ng taong bayan. Magbabayad pa yung taong bayan pag dumaan dyan. Parang di maganda sa akin paningin Dapat pag sinabing inutang ng gobyerno, automatic, yan, malaya ka dyan dumaan. Magsawa ka yan kadaan-daan, walang sisingil sa'yo dyan dahil yan ay produkto ng bayan. Yan, pera ng taong bayan. Wala nang sisingil dyan. Ngayon, iwang maintindihan, di ko talaga mag-gets itong ginagawa na build na yan Bakit ganun Nainis ako nakaraan, may inauguration. Nalabas na pakpakan, nagpagaling ni Manny Villar. Napakagaling. Pero may usapan tolpe. Parang ginggoy, parang hindi tayo hinto. Yan muna kabat, hindi tayo hinto. Dahil alam naman natin. Talagang nasaksihan natin kasi ako halos sa 5-6 years na rin. So mula nag-start si Presidente Duterte, nasa social media na yung buhay ko Dito na ako nakapag-asawa ako dito dahil sa vlog na ito. Dito ako talaga nakapag-asawa dahil siyempre kung nagtatrabaho kasi ako noon, isang masasabi natin houseboy lang doon sa Binyan, Laguna. So naisip ko ano kayang makapa-improve kasi pag ito yung trabaho ko, hindi talaga ako mag-asawa kaya hindi ko naman talaga kay boy. Doon ko nakita, halimbawa, pinasok ko muna, una-una iba, tapos
kay President Duterte. Nakita ko naman kasi tuwang-tuwa tayo kay President Duterte. Ngayon, naging supporter ako. Kinaklip ko yung mga video niya kahit na nakipag-away ako. Kahit sa mga social media dyan, pinagtanggol. Siyempre, nasubaybayan natin. Ang mga pangako niya, napakasamis eh. Ganito. Yung jet ski na tinatawag, wala akong lako dyan. Wala akong ano dyan. Kahit ano, mahirap. Yun ay talagang ano lang, verbal lang salita. Hindi naman seryoso yun. Sino ba mag-jet ski? Napakaluwang-luwang yung West Philippines eh. Diba? Common sense na lang dun eh. Pero yung ibang pangako, sa drugs na pangako 6 months matatapos na talagang mahirap talaga. Agree ako doon na talagang hindi niya naasahan na ganun. Pero sa ibang bagay, yung mga pangako niya, like yung mga korupsyon, like yung question din, yung mga sinasabi niya, yung tibagin niya mga oligarko, wala rin, hindi rin nangyari. Ang napakalakas pa yung banat niya doon kay Ayala, di ba? Si Ayala, magbayad kayo. Ginura niya pa, pero wala rin. Tapos naglabas ng mga maraming listahan ng sa droga. So, saan na sila? Sana. Sinong napakulong niya? Sinong napakulong niya mga korupsyon? Sino yung patalsik niya? Di ba? Ayun o, na-absuelto lahat ngayon. Lahat ng mga nakorupsyon, na-absuelto. Wala. Parang sinasabi, walang nangyari. Kaya ang bansa natin mga kababayan, sabi nila, mayaman yung bansang Pilipinas, napakamalakas yung resource dyan. Pero saan tayo? Saan napunta yung yaman natin? Andun sa mga dambuhala. Kasi alam nyo, mga gobyerno natin, hindi nag-iisip. Wala talagang utak yung namumuno sa atin. Sabagay, talagang nasa hula kasi itong bansa natin, talagang tatawaging mahirap. Mahirap, panahon na mahirap, talagang bansang mahirap. Kaya yan siguro, yung kahit anong talino ng isang tao, babagsak talaga sa kahirapan yung bansa. Kasi yan ang prophecy, kumbaga, yun ang hula ng Diyos eh. Na talagang ang bansang Pilipinas tatawaging mahirap. Yan. Talaga kahit sino pang ilagay mo dyan. Yung bumukhang mga gagaling. May mga taong magagaling pero pilit nilang binabagsak, di ba? Di ba? Bakit si Pacquiao ngayon nagpapahiwatig tatakbo, binabanatan. Sinabi ni Kuse, kailangan daw si Pacquiao umalis sa PDP laban kasi sinisiraan niya. Opinion niya yun eh. Nakikita niya kasi na yung nasa larangan ni President Duterte may corruption, nakita niya. Bakit di magtatahimik siya? Iba yung kasi pag nagtahimik si Senador Manny Pacquiao na alam niya may corruption, ay ang tawag doon. Bakit ka pa nag-public servant kung takot ka naman pala? Ayaw mo tanggapin yung katotohanan. Hindi, pag sinabi sa niya may corruption, hindi, imbestigahan ni President Duterte. Tingnan natin ito. Totoo ba talaga ito? Kaso yung problema lang, magaling mag-dribble yung sa kapakikot ni President Duterte. Sa gamot lang Ivermectin. Ang galing. Di ba? Ang daming mga gamot na gustong pumasok sa atin ng atin. Wala, hindi sinusuportahan. So yan pala, dun din ako nawawalan ng gana kay President Duterte. Yung pabunan, hindi sinuportahan. Inetsapuera nila. Nakinig sa mga expert daw na wala namang kwenta. Lang, hindi nila. Kaya itong bansa natin walang gumagawa yun ng pabunan ng vaccine eh. Sana yun na. Hindi na kailangan mag-create pa ng mag-hearing pa para magpatayon tayo ng vaccine. Yung pabunan, sapat na yun. Starting na sana yun, mag-build ng sariling atin hanggang bili ng gobyerno. Sige, bibili namin yung pangalan na pabunan, i-rename natin yan. Kayo din mo papatakbo. Gawin natin yung government. Parang sa gobyerno ang pag-aari. Ganun, mag-uutak sana. Kaso wala eh. Palibasa, kurap yung utak. Kurap sa kapangyarihan. Gahaman. Yeah? Ganun. Nakikita ko din sa mga kabanat. So maraming salamat. Ngayon, good evening. Yan ang ko dun. Sako, wala akong paki dun. Sa akin lang, kung talagang si Senador Manny Pacquiao may nakitang korupsyon, hayaan yung isiwalat niya. Huwag na kayong, huwag na kontra ng kontra. Lumalabas kasi guilty. Sibagay, yung taong guilty, siya yung pinakamaingay. Defensive, kumbaga, di ba? So, yan ang ating video mga kabanat. At paki-like, paki-share naman yung ating video at sana paki-subscribe. Maraming salamat.